kayong nakita, nagkalat, nag-comment at isilip sa inyong bag. So, handa na ba kayong magluto sa ating aralin ngayon? Handa na, magbigay ng dalawang bagsak. So, sino ang lumipat sa ating klase ngayon? So, maganda yan na walang lumipat kasi importante talaga na dito tayo sa ating lalo natin importante din na natin talakayin ngayong araw. So, bago tayo simula, meron akong pagkitang mga larawan at obserbahan nyo dito ng isang minuto. Obserbahan nyo na ba? Opo. So, Miss Soto, maaari ka bang magbigay ng iyong ideya tungkol sa mga larawan? Base sa larawan na ito ay mga tao na ipon, pera para may pagpapaggastos. Tama. Sino ba ang mga magbibigay ng ideya sa mga larawan? Mr. Marami sa larawan na nakikita ko po teacher is napapansin ko po na parang pinag-usapan dito yung salapi o ginagamit na pera sa araw-araw. So, bigyan ng sumagot, bigyan ng tatlong bagsak. Ikaw, Bukal, meron ka bang ikagkat? So, papunta tayo sa mga katanungan. Unang katanungan, maaaring mo bang sumagot ito, Miss Lorel, sa unang katanungan tungkol sa mga larawan na pinapakita? Tama ang sagot ni Lolo. Bigyan ng limang bagsak. Sa pangalawang tanong, maaari kami bang sagutin Miss Kaya? Bakit kailangan magplano sa paggastos? Mahalaga magplano sa paggastos lalo na ngayong panahon ng crisis upang magamit natin ang sa wasto ang ating mga pera ating mga pera. Tama, bigyan ng tatlong bagsak si Miss Kaya. At sa panghuling tanong, maaari bang sagutin Mr. Aurelio? Paano ito may kaugnay sa ating mga araw-araw na buwan? So, ang pera ay ang pinaka-importanting bagay na dapat sa alaala ng isang tao. Dahil kung walang pera, wala tayong mapapatulungan at wala tayong gamit kung sakaling may mga problema. Tama, bigyan ng tatlong bagsak si Mr. Aurelio. So, pagkatapos sa katanungan, meron na naman katanungan. So, matatapos ito ating talakayan ng maraming katanungan. Kasi marami tayong mga katanungan, meron na sagot, at meron tayong matututunan. Tama ba? Tama. Sa unang sagot sa ating pag-alisa tungkol sa mga ating pagkanya, maaari ko bang sagutin ang unang katanungan ni Miss Delian o Miss Delian? Ano ang ginagawa ko kapag kulang ang iba? Ang ginagawa ko kapag kulang ang aking baon ay ibabudget ko ito. Ibabudget ko ito at ang bibilhin ko ay yung mabubusog ako at yung kasya lang yung kung ano ang meron sa aking lusa. Maraming salamat. Bigyan ng dalawang bagsak. Sa pangalawang katanungan, ano bang sagutin? Paano ka napapasalamat alin ang pinag-ibig? Sa akin sa relations, inaalis ako sa yung mga bagay kung kailangan ba o gusto lang. So, mas pinaprioritize ko yung kailangan ko kaysa sa gusto lang. Ganyan yung pagpapasalamat ng mga bibig. Tama nga naman. So, bigyan ng dalawang bagsak. At sa panghuling tanong, ano mo bang sagutin, Mr. Bukal? Bakit mahalaga ang wastong paggamit ng
may kumita sa ating topic ngayong araw. So, bago natin simulan natin ang ating layunin. So, sa pagkatapos ng aralin, pinasama kagawa ng mga mag-aral na una, maraming Tulugan, pamahaling konsepto ng economics. Yan ang konsepto ng economics o maawalan sa gawain sa paaralan at sa pamilya. Makita ang pagpapalagat sa pagpapagawin ng limitadong yaman sa pamilya at komunidad. ligaw ang ating layunin. Yes. Makuha natin at makuha natin ang ating layunin. So, simulan natin sa bago tayo magmula sa talakayan, meron akong inhandang unang katanungan. Ano ba ang economics base sa ating aralin ay may isang word doon sa ating aralin. So, ano ba ang economics? Ano ba ang solution system of that? So, ano ang economics? Ang base sa pagkakaalam ko, sir, ang economics ay isang lungkungang salita na nagagaling sa salitang Grego ng oikos at nomos. Ang oikos ay ibig sabihin ay bahay, habang ang ibig sabihin ng nomos ay nagkakahulugang pamamahala, meaning pamamahala sa bahay. Ang baso, sobrang lalim ng kalugan ng ibigay ng Panginoon. Bigyan ng limang bagsak. So, dito naman ang implikasyon na aking ganda tungkol sa economics. Maaari niyo ba basahin? Economics ay ang mahal paano ginagamit ng tao ang limitadong pinagkukunan ng yaman upang matugunan ang kanyang kalagayan at kagustuhan. Dahil ayaw ang yaman ng pera upang sa likas na yaman, kailangan matugunan ng tao paano ito gamitin ng gusto at talino. So, base sa implikasyon ng economics ay ito ang pag-aaral o paano mag-aaral ng tao kung paano magamitin ang mga limitadong yaman at tulad ng pera, oras at mga kagustuhan ng tao kung paano ito mabudgetin. So, pangalawa, maaari nyo ba basahin ang mahalagang ideya sa economics? Economics, mahalaga ang mga sumusunod. Limitado, pinagkukunan ng yaman. Hindi sapat ang yaman para sa lahat ng pangangailangan. Pangangailangan, mga bagay na kailangan upang mabuhay tulad ng pagkain, damit at tirahan. Kagustuhan, mga bagay na kailangan ng tao upang maging mas komportable sa buhay. Kaya nag-extend ang isang economics dahil sa limitadong pinagkukunan ng yaman o English, like scarcity, at dahil mayroong kakulangan ng mga produkto o mga likas na yaman. Kaya, kailangan ng economics para upang meron tayong ideya kung paano ito natin mabudgetin at pagkakasahin ang isang pangailangan na mga yaman. Pangalawa, pangailangan, alam natin ang mga tao ay may pangailangan tulad ng damit, bahay, at paano dahil sa economics, meron tayong ideya kung paano ito mabudgetin. At pangatlo, ito ang mga katutuan or ito ang mga wants natin. Ito ang hindi importante pero gusto ng tao na meron sila nito. Kailangan nito ng economics ito kung paano ito makukuha at paano ito mabudgetin. Pangatlo, ano yung mga basahin? Economics sa pag-araw-araw ng buhay. Makikita natin ang economics sa ating araw-araw sa pagmamabilit ng dahon, magplano kung paano nabibili ng pera sa isang araw, pagpili ng biniling gamit, magsusyon ang pagkakaya sa kailangan para sa mahalaga, maglalaro ng oras sa araw-araw, paano paggamit ng oras upang maging produktibo. So, pagkagamit natin ang economics sa ating buhay, no? Tulad na tayo ay mga mag-aral, kaya na ating tao, binabudget natin kung pinabigyan tayo ng allowance na isang week, ay babudgetin natin kung paano natin pagkakasiyahin ito. Pangalawa, pagpili ng bibiling gamit, so meron tayong magagamit ito ng ating mga rational decision kung paano natin bibili ng isang bagay, kung kailangan na natin ito, or kung gusto lang natin. At pangatlo, at pangulit, maglalaan ng oras sa kanal. So, mahalaga rin ang economics kaya ng time management kung paano pagkasay ng oras mo sa mga gawain bahay at pag-aaral mo. So, klaro ba ang ating discussion ngayon? So, maaari nyo ba basahin sa ang ating buwan? Sa makawili ng economics ay tutulong sa ating magawa ng talinong desisyon sa paggamit ng pera, oras, at mga pinagkukunan ng yaman upang matugunan
lang ang ating topic. Meron ba kayong mga naintindihan sa ating talakayan ngayong araw? So, papunta tayo sa pagkat ang gawain. Ano nyo ba basahin ang direksyon sa gawain ito? Ang klase ay nakatingin sa turo. Ang bawat turo ay bibigyan ng isang gawain na may kaugnayan sa kapalaran ng economics sa pang-araw-araw na buhay. Pag-uusapan ng bawat turo ang kanilang mga ideya at ihahanda ang kanilang presentasyon sa loob ng itinakdang oras. Pagkatapos ipapakita ng bawat turo ang kanilang output sa harap ng klase. Ito ang inyong nilang gawain. Pakunang pangkat, ito ang unang pangkat. Ano yung mabasahin ang inyong nilang gawain? Buwan at Foster tungkol sa matalinong paggastos. Pangalawang pangkat. Buwan at slogan tungkol sa pagtitipid. At panghuling pangkat, ang pangatlo. Magpakita ng roadway tungkol sa pagbabudget ng baon. Plano ba ang ating nilang gawain? Oo. At ito ang pamantayan sa pagkawarka. Nilalaman, 40%. Ang nililitan, 30%. At pagmarkahan, 30%. With a total 100%. So, tapos na ba kayo sa inyong pagkakada sa inyong pagkakagawain? So maganda ang iyong pinakita, no? Kuha nyo talaga ang ating tayo sa pagmarka. So, papunta na tayo sa pagsusulit. So, sa pagsusulit, handa na ba kayo sa pagsusulit? Hindi na kayo magsusulat. Meron na akong hinahandang sagot-ang kape. Tapos na ba kayo? Maaari nyo nang ipasa sa harapan. So, Norel, malaki lang inyong score ngayon ha. Meron ka talaga natutunan at na-direct St. Joyce. So, bigyan na ang malakpak yung sarili na marami na ito. So, ito naman inyong takdang aralin. Maaari nyo ba masahin yung takdang aralin? Masalisip tungkol sa pagpapalagay sulat ng katapusan at tularan. Magbigay ng dalawang halimbawa ng sitwasyon sa inyong arahan at pamamagitan ng pamamagitan ng katapusan. Isulat ang inyong sagot sa isang pagpapalagay na karagdagan para sa susunod na talakayan. Klaro ba ang ating takdang aralin? Oo. Gawin niyo yan sa bahay at ipasa niyo yan sa ating pagkikitang muli. Okay. Pupunta na tayo sa pangwagas na gawain. So, meron sa ating pagtatapos, meron akong inundang isang katanungan. So, ano yung babasahin? Paano makatulong ang economics sa kawan ng talinong pagkakasya sa pera mula sa pinakanan sa pangaralan ng buhay? Aurelio, maaari ka ba magbigay ng tiyan sa ating? So, ang economics ay nakatulong upang mas maging produktibo ang isang tao sa pagkakasya kung paano natin gamitin ang pera ng maayos o magunawa kung saan ang pinaka-importanting bagay dapat isalang-alang o dapat gamitin o dapat mabutin. Tama. So, bigyan ng dalawang bagsak si Aurelio. Sino ba ang gustong magsagot sa ating katanungan? Ikaw, Mr. Paano makakatulong ang economics ay nakakatulong upang mas mapamahala natin ng maayos yung ating pera sa ating bahay. Mababalik natin ito sa tamang mga bagay na kailangan natin sa bahay at sa ating sarili. Tama yung mga sagot mo.